Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Congressman Benny Abante, yung kanyang re-election bid sa 6th District of Manila. Kumusta ang kanyang chances of winning his re-election? Mayroong post si Jay Sonsa 12 hours ago. Sabi niya, latest from Manila. Mukhang maghahait ng balbas at bigote iyong mamang pastor ng Manila 6th District. Pinandidilatan kasi ni Benny at nilalabasan ng dila iyong mga Manilenyo. Ayan tuloy. Tila isang hiyamak na konsihal ang magpapalayas sa kanya sa Quadcom. Nagbabanta ang kamalasan. Tapos, nilagay ni Jason sa ang result ng isang survey. Manila Congressional Survey, December 1 to 13. 2,000 respondents. District 6. Okay. Joey Oy, 49.6%. Isang konsihal sa Manila, according to Jason Sa. Hindi ko kilala itong si konsihal Joey Oy. 49.6%. Benny Abante, 35.3%. And then undecided 15.1%. So medyo malaki ang lamang, mga 14% ang lamang. So malayo pa naman ang eleksyon. Hindi pa ito sigurado. Kaya lang, the fact na nangunguna itong isang konsihal, si Congressman Abante, siya yung incumbent, dapat siya ang nangunguna, di ba? Yan ang advantage ng mga incumbent. May maraming resources. Lalo na ngayon, may akap sila. Bakit dihado siya ng 14% kay Joey Oy? Okay, binasa ko ang mga comments. Punta muna tayo mga reaksyon. Okay. Ito na lang sa mga comments. Danny Ku. Bantayan dapat ang Comelec. Yan na lang kasi pag-asa nilang manalo. Seta Claire DL. Sabi niya, karma is on the way. Abante. Sana hindi madala sa legit vote buying ang mga taga Manila. Tony N. Lasala. Sana nga magkatotoo na lahat ng nasa Quadcom ay wala na sa pwesto sa Congress sa 2025 midterm elections. Bok Ben, sabi niya, basta Duterte lang kami. Leor Luquias Aknar Famik, still 35.3%. You've got to be kidding. What's really wrong with our electorate? Can't they see how their lifestyle changed since this lawmaker took office in Congress? Ibig sabihin, natataasan siya yung 35%. Ophelia Olalo, mangangampanya kami kay Oy dito sa Malate. Oy, taga Manila pala ito. Ikakampanya nila si Oy. Sabi naman ni Bernie Sorote, hindi yata sakop ni Abante ang Malate. 6th District, si Boy Atras, Santa Ana siya si Daniel Belderol. Kumakalaban kasi sa mga Duterte, it's the end of their career in politics. Yan din, nabantayan ko sa
Caloocan, kawawa si ex-Senator Trillanes. Halos 1,000,000 ang lamang ni Malapitan sa Caloocan. Ganon din sa sa Laguna, kay Congressman Dan Fernandez. Kulelat din siya sa survey. Yung ano bang ibang nabasa ko, Joel Chua, Manila din. Medyo alanganin din. Stella Kimbo, alanganin din. So yung mga kumakalaban sa Duterte, medyo tagilid sila. Itong mga congressman sa Quadcom, tagilid sila. Greg Galang, iboto po ninyo mga taga 6 District ng Manila para Congressman Joey Oy, bagong lingkod ninyong taga Maynila. Rene Hernandez Ables, ayos yan, unti-unti nilang nararamdaman ang epekto ng kanilang pinagagawang kabalastugan. Anyway, ulitin ko, hindi pa ito sigurado dahil marami silang akap. Diyan makikita ang epekto ng akap. Kung matatalo sila despite akap, ibig sabihin, wais na ang taong bayan ngayon, tatanggapin yung akap, kailang iba ang iboboto. Okay? So, speaking of ayuda, ito, hindi tayo government official, kailang itong ating channel nagbibigay ng ayuda. Ayuda sa talagang nangangailangan. Okay? So, sa Talaandig Tribal Village, sa Bukidnon, marami na tayong natulungan na kawawang Talandig. Wala silang bahay o sira-sira ang mga bahay nila. Ngayon, may na-survey na naman tayong kawawang bahay ng mga Talandig. Ito, mabibigyan na naman sila ng yero at pako ngayong first week of January. 10 yero, yung 10 feet ang kahaba. Hindi yung kalahati lang. Kita nyo yung ibinigay na mga yero sa biktima ng bagyo sa Bicol. Kalahati lang eh. Ang atin is 10 feet. 10 piraso plus kailan nilang pako, yun na, makapagpatayo na sila ng kanilang sarilang bahay. Salamat po sa inyong panonood sa ating channel at marami tayong natutulungan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang ikaupat nga balay nga luoy nga ang ayan pod nga tabangan ay makita ramang gid siya sa gawas nga maguba naman sila nga balay kay man ayo ay muna nga balay ay muna ninyong balay ba buslot na gyud ang atop ang lagi ang awa wala pa ni siya gikuampod sa pagulan niya na mo'y kasilungan ani wala na mo'y kasilungan muna ni siya ba siya. Muna ninyong kusina. Isa man ang inyong abuhan nga wala na may kuha niya. Oh, kay naman siguro manok. Naglungag mo di ganina buntag wala. Lungag mo? Wala naman may kuan. Oh. Tungod kay sa ulan, wala naman naglungag. Di na malatuan kay gaulanan na. Wala na mo nagluto ganina kay nagulan. Ay. San ganin yung salog guba na. Ay, muna yung kusina. Lagi ang inyong atupod. Mga mangita na lang mo sa silingan asa mo makaluto. Makita nga balay Dabi, kung kuan, magulan, magtaliksik. Oh. Pila mo kabuk nga gapuyo din eh? Tulo. Oh. Pila imong anak? Isa. Isa.
Unsa man imong ikasulti nga naami karon nga ni bisita nagtan-aw sa inyong balay? Pasalamat, naulaw, saman. Maulaw nga nagpasalamat. Maulaw nga nagpasalamat tungod sa inyong balay. Nga guba na. Ayaw pagila kay magampo lang to sa Ginoo. Nga matabangan mo. Asa man imong bana? Nagtrabaho. Nagtrabaho. Ang imong anak Nasa gawas. nasa gawas. So ikaw ra karon diri. Ay, lagi ba? So naa pa kay mga silingan po diri nga pareha gyapon sa imong kahimtang. Na. Naa pa. Sige, kay tanawon pud namo. Mao na ni siya ang kinatibuk ang gyud sa ilang balay nga makita nga ang ilang hero nga buslot na gi babagan og kahoy para lang gyud nga sa pagkagisi na sa hangin dili gyud mo lupadpod, makita man nato ang kahoy nga gibabag. Oh, mao na ni siya.